Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa mga mahal natin na sumakabilang buhay. Yes, friend, ikaw ba? Kung tatanungin ka, meron ka bang mahal sa buhay? It's either kamag-anak mo, kaibigan mo, nobya o nobyo na sumakabilang buhay na. Yung tipong alam mong panghabang buhay na sa iyong mawawalay. Alam mo, ikaw, kung ang sagot mo ay wala or hindi, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang swerte-swerte mo. Kasi malamang sa malamang marami yung naiinggit na sa tuwing araw ng undas wala kang kinakailangan dalawin sa sementeryo na mahal sa buhay mo. Kasi alam mo na lahat sila ay kapiling mo pa, na kompleto pa kayo. Kaya napakaswerte mo. Kasi alam mo, yes friend, sobrang hirap ang mawalan ng isang tao sa buhay. Yung isang tao na nasanay kang nandyan lang sa tabi mo. Yung isang tao na nakamulatan mo na habang lumalaki ka. Yung isang tao na inaasahan mong makakasama mo sa loob ng mas mahabang panahon. Kaya lang, since lahat naman tayo may katapusan, sadyang sila ay napaaga lang. Ika nga nila, tapos na yung misyon nila sa mundong to. Nakakalungkot isipin na sa buhay na ito, sa nag-iisang pagkakataon na mabubuhay ka sa mundo, ay bibigyan ka ng mga taong mamahalin mo, na alam mong kalaunan ay posible ring bawiin sa'yo. Yung tipong hindi mo na siya makikita, hindi mo na makakausap, at yung higit sa pinakamasakit, hindi mo na mahahawakan o mayayakap man lang. Oo, maaaring meron kang mababaon na alaala, mga litrato niya, makakausap mo pa siya kahit hindi mo naman naririnig yung mga sagot niya. Pero iba pa rin kasi pag yung taong mahal mo ay nananatili mong kasama. Sabi nga nila na sana kung posible lang bumisita sa langit o kung meron man lang sanang uri ng komunikasyon na makakapag-usap kayong dalawa. Eh di sana kahit papano nabawasan yung pangungulila mo sa kanya, di ba? Kung meron lang sanang paraan, kahit minsan sa isang taon, kahit isang beses sa isang dekada, muli mo siyang makita, muli mo siyang makasama. Kaso walang ganun. Yun nga yung nakakalungkot dun eh. Once binawi sa atin ang isang taong pinakamamahal natin, wala nang balikan yun. Ang maiiwan na lang sa'yo ay yung mga alaala na nabuo ninyo noong mga panahon na magkasama pa kayo, noong mga panahon na binigyan kayo ng pagkakataon para gumawa ng mga bagay na babaunin ninyo at pakakaingatan ninyo sa mga alaala ninyo. Kaya ngayon, ikaw, yes, friend, nandyan ka sa piling niya,
Hindi mo na siya nakikita kaya wala ka ng ibang matitigan kundi yung pangalan niya sa lapida. Kinakausap mo siya nang wala kang nakukuhang sagot pero alam mo sa puso mo na naririnig ka niya. Kinagabayan ka kahit saan ka magpunta, pinapatahan ka tuwing nalulungkot ka. Pero ang daya lang no, kung iisipin na hindi mo siya nakikita. Samantalang siya nakikita ka niya. Nababantayan ka niya, nag-aagabayan ka niya. Kung pwede lang sanang gawin yung kaparehong bagay sa kanya, no? Kaso walang ganon. Hindi pwede yun. Kaya masakit, mahirap, malungkot, nakakaiyak isipin na alam mong doon ka rin naman papunta pero hanggang kailan ka magtitiis at mangangarap na muli man lang siyang makita sa nag-iisang buhay na to? Kasi hindi mo alam. Sinasabi nila na sa susunod na buhay makakapagkita pa kayo. Pero paano sa susunod na buhay kung hindi na pala kayo magkakilala? Paano kung sa susunod na buhay burado na pala lahat ng alaala? Wala na. Hindi na. Kaya hanggat nabubuhay ka pa, ibig sabihin lang yan, meron ka pa ring pagkakataon na gunitain yung pagdaan niya sa buhay mo. Napakaingatan at sariwain yung mga magagandang bagay na nagawa niya sa'yo, mga magagandang bagay na naituro niya sa'yo nung nananatili pa siyang buhay. Minsan, mapapanaginipan mo siya tapos pagising mo, mapapangiti ka kasabay ng pagpatak ng luha mo nung na-realize mo na shucks, panaginip lang pala. Tapos yun, babalik ka sa realidad na oo nga pala, no? Wala na nga pala siya. Pero kung yun man yung ginawa ng tadhana or ng nasa itaas na paraan para kahit papaano madalaw tayo ng mahal natin sa buhay, maski man lang sa ating pagpapahinga, maski man lang sa ating pagtulog, ipagpasalamat pa rin natin yun. Kasi kahit man lang doon sa panaginip, makita mo siyang buhay, makita mo siyang nagsasalita, mayayakap mo siya, mahahawakan mo siya. Kaya salamat din sa pagkakataon na yun. Minsan, mapapatingin ka na lang sa langit, no? Mapapaisip ka kung kumusta na kaya siya. Na kahit nahihirapan ka dahil sa pagkawala niya, malamang sa malamang, yung dalangin mo pa rin is sana okay lang siya. Yung dalangin mo pa rin is sana nasa maayos na kalagayan siya. Kasi minsan nung nabubuhay siya, naging mabuti naman siya. At sana sila, no? Pag-akyat nila sa langit, ipanalangin din nila tayo na gumaan kahit papaano yung nararamdaman natin na pangungulila at lungkot. Alam nyo, tama yung sinasabi ng ibang tao, no, na kapag may nawala sa'yo, habang buhay na yang hindi mabubuo, para kang nawalan ng isang parte sa puso mo na kahit sino hindi na makakabuo. Walang tao na papalit dyan sa puso mo, sa bakanteng pwesto na iniwan ng taong yan. At yung sakit, hindi naman yun nawawala kahit dumaan yung maraming taon, 1, 2, 5 taon, 10 taon, hindi yun nawawala. Siguro nasasanay na lang tayo, pero tuwing maaalala natin sila, meron at meron pa ring dadaloy na luha. Lalo na 'di ba sa mga mahalagang okasyon gaya ng ito, no, magpapasko. Kung iisipin mo, dati buo kayo, kumpleto, masayang nagsasalo-salo, nagno-Noche Buena. Samantalang ngayong wala na siya, may isang bakanteng plato sa lamesa.
na nakalaan para sa kanya. Kaya mga yes friend, sana kapag ganitong panahon, bigyan natin ng pagkakataon yung mga sarili natin na magnilay-nilay at ipagdasal yung mga mahal natin sa buhay na wala na sa mundong ito at bumalik na sa Panginoon. Kasi kailangan nila yun. Yun yung higit na lang kailangan. Yung panalangin natin, yun yung magpapatibay sa kanila, yun ang isa sa mga paraan para makatawid sila ng payapa. Huwag natin laging gawin yung araw na to para lang sa katatakutan, kababalaghan. Kasi yung undas, meron niyang mas malalim na kahulugan. Kundi muling bisitahin at alalahanin yung mga yumaong mahal sa buhay natin. Huwag pagandahan ng bulaklak. Huwag patibayan ng kandila. Dapat pagandahan ng dasal. At pasarapan ng biko, gano'n. Diba? Ganun kaya yun kapag may pag pupunta kayo ng sementeryo, kung sino yung pinakamasarap na biko tsaka pinakamapulang spaghetti. Ganun yun. Kami nga minsan nangihingi pa sa katabing puntod eh. Ate, may Shanghai pa kayo. Muraot pala. Tapos minsan, di ba, nagkakatikiman pa ng juice kung sino yung pinakamasarap na brand ng juice. Kainis. Well, anyways, yes, friend. Baka sabihin mo, bigla rin akong naging multo. Baka isipin mo, nakalimutan ko na yung premyo mo. Oo. Huwag ka mag-alala, hindi kita i-ghost, be. Hindi naman ako multo. Buhay na buhay ako, tayong-tayo. Oo, eto na. Eto na ang hinihintay mo. Eto naman kasi, panira naman kasi to. Nag-e-emote si Biboy. Biglang may sisingit na ganito. Pwede bang wag na lang i-announce? Like, i-chat ko na lang yung panalo. O, eto na, lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko para sa ating Yes FM, it's your birthday. Yes FM, it's your birthday. Kanina lamang ang hinahanap ni Biboy Bibo ay ang mga birthday celebrants na ipinanganak sa buwan ng November at December. Kaya naman eto na, ang pinakaunang nakapag-send sa kanila ay walang iba kundi si Raymond Lorica! Hey! Congratulations sa'yo, Kuya Raymond Lorica. Nakasalukuyan atang namamasada, oo. Kasi nag-update siya sa akin ng video kung nasaan na siya at hanggang ngayon nakikinig siya. Ganyan dapat, di ba? Very good ka dyan, Kuya Raymond. O, ikaw ay kailangan mo lamang gawin ay mag-send sa akin ng GCash number mo. Ayan. At matik, makukuha mo na ang iyong premyo para sa ating Yes FM. It's your birthday. Again, congratulations at ingat ka sa iyong biyahe. Ikaw, yes, friend, kung hindi ka mananalo ngayong gabi, huwag kang mag-alala dahil marami pa tayong papremyo. Napakagalante kaya ng istasyon na to. Hello! Ang dami-dami namin nilalabas na pera araw-araw. Ewan ko na lang kung di ka pa manalo dyan. Yung iba nga galing na sa sweldo namin Charot. Hindi, meron ka pang chance ang manalo para sa ating Yes FM. It's your birthday. Ang kailangan mo lamang gawin ay abangan kung sinong DJ ng Yes FM ang mag-a-announce ng iyong birthday. Mapa buwan man yan, mapa araw, mapa taon, matik agad-agad. Mag-send ka na ng iyong valid ID na may kasamang birth date at magkakaroon ka na ng chance ang manalo ng 500 piso para sa ating Yes FM. It's your birthday. At para naman sa ating pera-pera lang yan, abangan mo lang din ang DJ ng Yes FM na mag-a-announce, mag-uutos, may ipapagawa sa'yo kung ano man yan at gawin mo na lang. Huwag ka nang puro talak, huwag ka nang puro reklamo, pera rin katapat niya. At magkakaroon ka rin ng chance na manalo ng 500 piso kapag ikaw ang napili ng DJ na iyong paborito. Wala na ba mga yes friend? 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby. Mwah mwah.